Ayan namang dress na nakikita niyong suot ko, ayan ang susuotin ko for my birthday. Nabili ko naman to sa Shein. Hi guys, samahan niyo ako sa aking pre-photoshoot for this day. Actually, dapat nakasked to noong August 1, hanggang na-schedule noong August 3, at natuloy siya ng August 4. So, yung susuotin ko dun sa may photoshoot, ay yung susuotin ko rin po sa birthday ko. Pagpasensyahan nyo na ako nagdadaldal ako dyan, kaso hindi pala naka-on ng maayos ang aking mic. So, mas marami yung hangin kesa sa maririnig nyo na boses, kaya nag-voice over na lang po ako. So, sinasabi ko lamang po dyan na kapag kayo ay magpapamakeup, ay mag-skincare kayo. Hindi yun dahil sa alam ko, dahil iyon sa napanood ko. So, sabi naman nila, yun ang dapat, kaya sundin na lang natin. Wala namang masama, di ba? At ang magme-makeup ay ang hipag ko, ang busong kapatid ng asawa ko. Hindi ako makeup artist, kaya hindi ako ang magme-makeup. So, ang gagawin ko lamang po dyan ay maglilinis ako ng muka, magto-toner at magpa-primer. Yang pad na nasa aking muka ay toner pad po yan from Just Skin. At ang primer naman na gagamitin natin ay ang Dr. Leo 2-in-1 primer. May moisturizer na siya at primer. So, para mas maganda yung lapat ng ating makeup at matabunan ng ating mga lubak-lubak, ay mas magandang mag-primer. So, nakasil pa po ito at ang ibang mga product ni Dr. Leo. Kaya naman kung kere nyo nang bumili, ay magandang bumili na kayo, lalo na't mas makakatipid kayo ngayon. Tita Laika. So, after ko mag-skincare, ay dumiretso na kami sa bahay ng aking hipag. You can follow her page, Mom Minay. Ayan, sa mga gusto rin magpa-makeup, pwede po siya. At ayan, naisipan niya akong lagyan ng contact lens. Hindi ako sanay mag-contact lens. Nung kinasal kami ng asawa ko, ay hindi rin ako nagpalagay ng contact lens. So, gusto ko sanang subukan, kaso kahit anong pilit ay hindi talaga kaya. So, anong nangyari niya, nag-iyakan lang kami. Hindi talaga kaya ng person ang mag-contact lens. Actually, mas maganda talaga yung ayos nyo kapag naka-contact lens kayo. Yun nga lang, hindi talaga sanay ang aking mata. So, sayang naman, ang ganda pa naman ng contact lens niya, yung pa-doll eye. Pag nagpa-makeup kayo sa kanya, may libreng punas pa ng pag-iyak. Buti na lang talaga nagpa-adjust ng time si ma'am dahil instead of 4 p.m., naging 5 p.m. kami at hindi ko akalain na abutin kami ng 1 oras mahigit. So, talagang kapag mag-makeup ka or magpapa-makeup ka talaga, you need to adjust your time. Kung sa bagay nung wedding ko nga naman, umaga akong minake-upan hanggang hapon hindi pa rin tapos. Sabi ng hipag ko, sakto lang daw yung skin color, pati mga concealer ng makeup ko sa akin. Yun ay dahil putla na po ko, hindi masyado ako naaarawan. Charis. So sa mga nag-chat sa akin sa WhatsApp and sa Messenger ko, kung hindi ko kayo masyadong na-replyan, ay dahil busy ang person. At lalong hindi ko kayo mare-replyan sa mismong araw ng birthday ko. I-day off ko na yun, day. Kaya naman kami tumatawa dyan dahil yung bunso niyang anak na si Paul, kakapanood ng Teacher Rachel, ay nasabihan niya ng gaga yung ate niya. Meron kasing tutorial doon si Teacher Rachel na gugu gaga. Nawala yung gugu. Gaga lang yung nasabi niya. So after makeup ay buhok naman ang sinunod. So paisa-isa yung mga gamit na kinuha ng asawa ko. Mabutin lang talaga at malapit lang yung bahay namin. Etong pangkulot niya ay napakaganda. Dahil nga yung hair ko ay medyo bumaba na, so semi-curl na lang po talaga siya. Pero dahil sa pangkulot na to ay ang ganda. Para ko si Marimar, charis. Sa mga gusto magpa-makeup, just PM Ma'am Minay. Taga dito lang po kayo sa Montalban, maaari niya kayong make-upan. So nag-outfit check at dumiretso na kami. Dito lang po ang photoshoot na ginanap sa may Greenview, Phase 4. Ang page na in-inquiran ko ay ang Make It Real. Ilalagay ko sa comment section ang kanilang page. Kung kayo ay taga Montalban, ay maaari na kayo magpa-schedule sa kanya. Sa loob to ng bahay nila, ma'am. Huwag kayong mag-alala kasi edit naman ni ma'am yung background ninyo at yung setup na gusto ninyo. About naman sa posing, kung wala kayong idea ay maaari kayong magtanong sa kanya. Maganda rin kung may edad na yung may birthday ay magandang magdala kayo ng numbers to represent kung ilang taon na kayo. Upon schedule na aking kinuha, ay maaari ako mag-change outfit for twice. Kung kayo ay mag-change outfit
For the third time, ay magbabayad kayo ng 200 pesos. Ito namang sash na binili ko at yung headband na may happy birthday ay nabili ko from TikTok shop. Ayan namang dress na nakikita niyong suot ko, ayan ang susuotin ko for my birthday. Nabili ko naman to sa Shein. Wala dyan si ma'am kaya nagkukulitan kami ng asawa ko. Siyempre nakakahiya naman kung makita ni ma'am yung kaharutan naming dalawa. Kapag nakikita niyo akong seryoso mode kasama na dyan si ma'am, nag-i-start na kami mag-photoshoot. Sa may mga babies, maganda rin magpa-photoshoot kay ma'am kasi meron din sila mga outfit for kids. Meron din silang backdrop for babies. Kaya masama yung mga newborn na babies dyan, or kaya may mga baby na gustong makita ang kanilang milestone. Magandang magpa-schedule kay ma'am at kumuha ng book. May mga position din naman ako na nakaupo ako sa lapag at meron namang nakaupo sa upuan. Meron ding nakatayo at meron ding nakahiga. Ipapacheck naman ni ma'am yung mga pictures ninyo para kung gusto nyong pabago or may mga gusto kayong ipa-revise ay maaari nyong gawin habang nandun pa kayo sa studio niya. Itong pre-birthday photoshoot ko po ay kasama na din ang asawa ko. Magpa-schedule na kayo habang promo po sila. Itong inabil ko is worth 2,000 pesos po. Good for 2 hours. Itong asawa ko ituwang tuwa dyan sa may headband. Kaya naman kahit tapos na yung photoshoot ay pinailaw niya pa ito. After naman ng photoshoot ay nilagay muna namin sa hipag ko yung mga balloons at yung mga items na dala namin. Pagkatapos noon ay dumiretso kami sa may simbahan. Buti na lang pagkarating namin doon ay kakaumpisa pa lamang ng misa. Sobrang dami nang nakapark kaya naman sa may bandang bungad kami at hindi ganun kaganda yung posisyon ng aming motor. Kaya naman hindi na kami pumasok sa mismong simbahan dahil naririnig naman namin yung sermon ng pare sa labas. After naman namin sa simbahan ay dumiretso naman kami sa SM para mamili naman ng damit na susuotin ng aking asawa para bukas. Actually, medyo tight yung hours po niyan. Kaya naman medyo na-late talaga ako sa pagla-live ko sa Popo Live nung araw na yan. Ito, nagustuhan ng asawa ko yung design na to. Yun nga lang, maliit lang yung size na nakuha niya dahil small ito. For me, okay lang naman kasi fit. Pero hindi ako yung magde-decide, kundi yung magsusuot. Ito naman, nagagandahan ako dito. Yun nga lang, masyado siyang kita yung loob. So, kailangan mo pa siyang suotan ng sando. Maganda sana to kaso wala na silang sizes. Tanging small na lang ang meron sila. Okay sana to kung meron pa siyang medium at ibang kulay. Tapos may nakita naman kaming polo from other brand naman po. Yun nga lang, hindi rin kasya sa aking asawa. Dahil kusa din pong nag-a-unlock yung botones. At makikita niya naman na tinakin niya pa. Yung pants naman na po na yan na suot niya ay from Lee. Sabi ko nga ay bagay sa kanya, para siyang manager dun sa Jollibee. For me, okay naman to, kaso yung asawa ko nga po yung magde-decide, kaya mas bet niya pa rin itong una niyang sinuot. At nasaraduhan na kami ng SM. Closing time na nung nakalabas kami. Tapos, sunod-sunod yung labasan, kaya naman traffic. Mabuti na lang talaga at nakapag-live pa rin ako. Yun nga lang, magti-10 na nung nag-live ako, kaya naman in-extend ko hanggang 12 AM. At nagpaalam na rin ako sa kanila na hindi ako makakapag-live ng mismong araw ko dahil ako ay magse-celebrate sa Jollibee. So kung kayo ay may mga tanungan regarding on Popo Live, I have tutorials on my YouTube channel, TikTok, Facebook, and IG. You can also visit my live. My user ID is 79170. Kung may mga katanungan kayo, i-drop nyo lamang po doon. After naman mag-live, ay kumain muna ako ng Jollibee. Kahit naman bukas ay celebration ko sa Jollibee. After nun ay nasikaso na namin ang aming loot bag. Nung una ay nangangamba kami kasi napakaliit nung loot bag. Kaya naman naisipan namin sanang gamitin yung paper bag. Mabuti na lang talaga at madiskarte ang aking asawa kaya napagkasya niya yung mga items na ipamimigay namin for loot bag. Meron kasing dalawang laruan doon. May choco, may biscuit, tinapay, chocolate, candies. At yung teddy bear naman ay sinabit ko na lang sa labas kasama ng ribbon. Na rin ako ng sticker na may nakalagay na thank you. After nun ay chinek ko naman yung aking pamimigay for adult. Ito naman ay baso. So ayun lang ang aking preparation for my birthday. At again, puyat na naman ako sa birthday ko. Thank you for watching and see you on my next vlog about my birthday. Don't forget to like, share, and comment.
Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.